Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang Exodo, unang kabanata ng Exodo at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joshua. Iisip ko kung bakit kailangan ngayong araw natin mabasa ang librong ito. Kung tutuusin, ang araw po na ito ay ang unang araw din ng pag-upo ng presidente ng Amerika. At naniniwala ako na ang lahat ng ito ay hindi nagkataong pangyayari lamang, bagkus ay makikita natin na ito ay pagkilos ng Diyos. Nagkaroon ng bagong pamumuno, lalo na sa Amerika. At ito ay katulad ng nangyari sa Israel. Kung matatandaan po natin, si Daniel ay naglingkod sa dalawang uri ng imperyo na mayroong siyam na hari. At makikita natin ang pagbabago ng mga kahariang ito, ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay lagi po nating kasama. Ang lahat ng bagay ay ayon sa kanyang kalooban. At ngayon, titignan po natin ang mundo ngayon. Hindi po dahil sa pagbabago ng mundo ay magbabago din po ang ating paniniwala, bagkus ay dapat po tayong higit na humawak lalo na sa katotohanan. At tignan po natin kung paano tayo magpatuloy na makapag-ugnayan sa Diyos. Dapat po natin makita kung sa pagkakataong ito ay paano po tayo gagamitin ng Diyos at pumasok sa kanyang kalooban. Mula sa paglikha pa lamang ng Diyos ng mundo ay naroon na ang pagpili ng Diyos. Naroon na ang pagpili ng Diyos at pagtawag ng Diyos sa atin. Natatandaan ako nang ako ay nasa Canada, napakahirap ng aking naging kalagayan noon.
Sa panahon po ng kadiliman, ano ang dapat nating gawin? Makikita po natin na lalo na sa panahon ng kadiliman naroon ang laban sa pagitan ng liwanag at kasamaan. Ang kapangyarihan marahil ng kaaway ay malakas, ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ay mas malakas at bilang kanyang mananampalataya, dapat po tayo magkaroon ng kumpiyansa na ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Ang Genesis, Exodus o ang unang limang libro ng New Testament ay tinatawag na Pentateuch. Sa orihinal na teksto, iyon po ay sa Hebreo o sa Aramaic. Ang buong prosesong ito ay hindi lamang isinulat ni Moses. Ang mga ito ay ipinakita ng Diyos kay Moses, lalo na ang Pentateuch. At ipinasa niya ang version na ito dahil napakaraming mga recorded version nito na napabago ng nabago. At ngayon nga ay ito na ang libro na ating binabasa ngayon. Dapat po tayong maniwala. Dapat po tayong maniwala na ang buong Biblia at ang iba pang mga parte ng librong ito ay naisulat o kaya nangyari sa iba't ibang panahon. Naniniwala po tayo may mga iba't ibang version kung paano po ito naisulat. At maaaring ang aking mga disipulo ay may iba't ibang version kung paano nila uunawain ang mga librong ito. Ngunit ang lahat ng mga version na ito ay dapat ding maipasa. At dapat po nating aralin. At maaaring may ibang version si Iben. At maaaring may usap-usapan kung alin ang mas malapit sa version ni Pastor Joshua.
At doon na po lalabas sa mga eskriba upang ayusin ang mga ito. Ang mga eskriba ay mag-uusap-usap na naunang naganap ang bagay na ito, sunod ay ito. Ay, ganun din po ang nangyayari sa tuwing nagtuturo si Pastor Joshua tungkol sa puno ng buhay. Kaya ang buong libro, ang buong Biblia, kaya po ang proseso ng pagsusulat ng Pentateuch, bukod po sa original na version ni Moses, mayroon din pong mga iba't ibang mga version. Ang unang pagkakataon ay sa BC 530 or 539. At iyon na nga po ang Pentateuch na atin pong nababasa ngayon. Sa Deuteronomy, nabanggit po doon ang pagkakalibing ni Moses. Marami pong mga Bible School student na narito ngayon at dapat po nating maunawaan kung paano nabibigyang interpretasyon o nauunawa ang Biblia. Lalo na ang Pentateuch at ang Exodus. At ngayon makikita po natin ang unang kabanata sa madilim na panahon ng mga Israelita. Sa unang seksyon, sa higit na pag-uusig o kaya higit na paglaban ng kanilang mga kaaway, higit silang nagtatagumpay.
Sa mga panahon po na iyon, si Jose ay nasa Ehipto na at makikita po natin ang kanyang naging istorya sa Genesis. Si Jose noon ang tinuturing na assistant ni Pharaoh o kanang kamay ni Paraon. At pinagkakatiwalaan ni Paraon si Jose pagdating sa kanyang maging sa kanyang pagkain at sa mga gagawin. Siya ay tinatag ng Diyos. Pagkatapos ay kanyang naprotektahan ang kanyang posisyon. Siya ay matituring na mula sa lipi ni Abraham. Sila ay mayalin tulad sa isang maharlikang pamilya. Sa panahon po ni Jacob, mayroon po siyang 12 mga anak. At sa Kanaan nga ay nakaharap sila ng taggutom, kung kaya napakarami ding mga problema sa mga panahon na iyon. Pagkatapos si Joseph ay ibinenta at bandang huli sa verse 7 ay nabanggit po ang tungkol sa kanya. Sa verse 5, sabi po doon, silang lahat ay 70. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto noon. Paglipas ng panahon, namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang salinlahi. Si Jose ay napakasikat, kilalang kilala, dahil siya ang kanang kamay ni Paraon. Ngunit siya ay namatay at marami din mula sa lipi ni Jose ang namayapa na. Ibig sabihin, marami mula sa henerasyon ni Jose ang namayapa na. Kung kaya naman, ang Ehipto ay nagkaroon ng panibagong hari. Ang lipi ni Joseph ang mga lipi ni Joseph ay nawala na o kaya nanatili pa sa Ehipto, ngunit wala na si Jose at wala na din ang Paraon na dati niyang pinaglilingkuran. At sa kanilang pamamalagi sa Ehipto, sila ay dumami ng dumami. Napakarami na higit pa sa bilang ng mga Ehipto.
at pinuno nila ang lupa. Ang mga Israelita sa original na teksto ay nabanggit na they increased abundantly, exceedingly mighty, exceedingly filled the land. Mabilis nilang napuno ang lupain. At makikita po natin na sa original na teksto, ito ay ibang-iba sa English o kaya Chinese translation. At makikita po natin na ito ang kalooban ng Diyos na mula sa panahon ni Abraham nagkaroon na ang propesiya ng Diyos na ganito nga po ang magiging kalooban niya para sa Israel. Sa verse 8, nabanggit po doon na lumipas ang panahon at nagkaroon ng Ehipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose. Narito na ang bagong hari ng Ehipto. Ang mga Hebreyo ay nagkalat at palaboy. Sila ay katulad ng mga nanlilimos dahil palakad-lakad at palaboy lamang sila. Ngunit napakarami nila. At sila ay sagabal para sa mga Ehipsyo. Sa mga taga-Ehipto, kung kaya naman, sinabi sa verse 9 na sinabi ng hari ng Ehipto, nanganganib tayo sa mga Israelita, sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami, baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito at pagkatapos ay tumakas sa ating lupain. Pinapahirapan ng mga taga-Ehipto ang mga Israelita.
Ang bilang ng mga tao ay padami ng padami. At patuloy ngang pinapahirapan ng mga taga-Ehipto ang mga Israelita. Ngunit habang sila ay patuloy na pinapahirapan, ay patuloy din silang dumadami. Kung kaya naman patakot din ng patakot ang mga taga-Ehipto. Sa original na teksto, ang ginamit ay the more they may affected them, the more they multiply. Habang patuloy silang pinapahirapan, ay patuloy din silang padami ng padami. Sabi sa verse 14, pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisat ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid ang mga Israelita. Sinabi na ng Diyos noon pa na sila ay maghihirap ng kung ilang taon at dumating nga ang panibagong hari. Ngunit katulad nga po ng sinabi dito, habang inaapi sila, ang mga Israelita naman ay lalong dumarami at nanirahan ng mga Israelita sa iba't ibang bayan, kaya't sila ay kinatakutan ng mga Ehipsyo. Makikita po natin sa mula verse 15. Ang panahon ng kadiliman, lalo na sa panahon ng mga Israelita. Ngunit dapat po nating tandaan na sa kabila ng kadiliman na ito ay naroon pa rin ang habag at biyaya ng Diyos. Kahit na ang kanilang bilang ay napakaliit, dapat silang magpatuloy sa pagsunod sa Diyos. Dapat po nating malaman ang ating gampanin. Dapat na makilala kung anong dapat nating gawin. Tulad ng mga Israelita, sila ay mula sa lipi ni Jacob. Sila ay mula din sa lipi ni Abraham. Sila ay mga maharlika. Sila ay mga pinili. Sila ang mga piniling maharlika at piniling lingkod ng Diyos. Pinangako ng Diyos ang lupain. Pinangako ng Diyos na sila ay magdadami at patuloy ngang naisa sa katuparan ng pangakong ito. Ang mga Israelita ay nakaharap ng paghihirap, ngunit sa kanilang pagbabalik
ay naranasan pa rin nila ang pangako ng Diyos. Tayo man din ay mayroong ganitong mga karanasan, napupuno lagi ng kahihiyan, ngunit tulad ng mga Israelita ay hindi po tayo kalilimutan ng Diyos. Kung ikaw man ay nasa panahon ng pagkakadakip, hindi ka kinalimutan ng Diyos. Kailangan lamang nating manumbalik sa kalooban ng Diyos. Kung tutuusin sa paghihirap na naranasan ng mga Israelita, iyon ay hudyat lamang na kailangan nilang bumalik sa Kanaan. Sila ay napahiya, nabigyang kahihiyan, ginamit, at pinahirapan sa Ehipto. Ngunit sila ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na makabalik sa Kanaan. Ito ay para hindi nila makalimutan ang kanilang pagkakatawag at pagkakakilanlan. Hindi makalimutan ang pangako na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga hinirang na tao. Dapat nilang maunawaan at maintindihan na sila ang pinili ng Diyos, sila ang maharlikang pinili ng Diyos. Maaaring ang mga maharlikang pari na ito ay ginawang alipin ng mundo dahil sa kadiliman. Ngunit naroon pa rin ang pagkakatawag ng Diyos. Tayo ay puno na buhay na pinili ng Diyos at tayo ay may mas mataas pang pagkakatawag. Huwag po nating kalimutan ang pangakong ibinigay ng Diyos sa atin. Huwag po nating kalimutan na tayo ay kanyang nakikita at tayo ay kanyang tinawag. Sa aking patuloy na pagsunod sa Diyos, ay natanggap ko nga ang pangitain tungkol sa puno ng buhay. Nakikita ko na ang buong libro ng Puno ng Buhay ay buong Biblia ay puno ng pagtuturo tungkol sa pagiging puno ng buhay. Tayo po ay tinawag ng Diyos at kanyang pinili, ngunit maaaring makaharap po tayo ng kadiliman at paghihirap sa ating mundo ngayon, ngunit ang Diyos ay patuloy nangungusap sa atin na tayo ay kanyang hindi nalimutan. Tayo po ay mga hinirang na maharlika ng Diyos. Hindi po tayo kinalimutan ng Diyos. Sa 400 taon ay hindi kinalimutan ng Diyos ang mga Israelita. Patuloy na sinasabi ng Diyos sa kanila, magpadami, dumami at dumami.
at sa kanilang pagharap sa kung paano sila pinapahirapan ng mundo ay mas lalo din silang dumadami. Ngayon, tignan po natin ang verse 15 hanggang 22. Hindi lamang sila pinahirapan, bagkus ay lalo pang pinapatay. Ngunit habang dumarami ang pinapatay ng mga Ehipto sa mga Israelita, ay padami pa rin sila ng padami. Naging mabuti ang Diyos sa mga komadrona. Kung kaya naman, padami pa din ng padami ang mga Israelita. Sabi sa verse 20, kaya't patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelita, mga komadrona naman ay kinalugdan ng Diyos. Sila ay pinagkalooban niya ng mga sariling pamilya. Sila ay mabilis na dumami. At ang Diyos ay naging mabuti sa mga komadrona. Sa kadiliman ng ang mga Israelita ay labis na pinapahirapan, at hindi nga maunawaan ng mga Ehipsyo kung bakit kahit na sa patuloy nilang pagpapahirap sa mga Israelita ay padami pa din sila ng padami. Kung kaya naman si Pharaon ay nag-utos na kanyang sisirain ang mga Israelitang ito. Sabi sa verse 22, iniutos ng Pharaon sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebreya at hayaan namang mabuhay ang mga babae. Ngunit pagdating sa mga komadrona nang makita nila ang mga lalaking anak ng Israelita, hindi nila pinatay ang mga ito dahil mayroon silang banal na takot sa Diyos. Pagkatapos maging ito ay hindi maunawaan ni Pharaon, bakit hindi pinapatay ng mga komadronang ito ang mga Israelita. Pagkatapos ay magrarason ang mga komadronang ito na sila ay sasagot tulad ng sinabi sa verse 19, mangyari po ibang mga Hebreya sa mga Ehipsya, madali po silang manganak, kaya naisilang na ang sanggol pagdating namin. Kaya't patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelita. Kaya naman si Pharaon ay nagkaroon ng bagong panukala na pag sila'y ipinanganak, dapat silang itapon sa ilog Nilo. Pagkatapos ay magrarason naman ang mga komadrona na nang makarating kami doon ay wala na ang mga sanggol. Kung kaya naman ang mga Israelita ay padami pa din ng padami at mabilis silang dumami.
Makikita po natin dito ang panukala ng Ehipto, ang panukala ng mundo na itapon ng mga kalalakihan para masira ang mga Israelita. Nais ng mundo na sirain ang mga piniling tao ng Diyos. Dapat po nating tandaan na tayo ay hinirang na tao ng Diyos. Ngunit ayaw ng mundo na tayo ay maging kabilang sa kaharian ng Diyos, kung kaya naman patuloy nilang sinisira ang ating pagkakakilanlan sa kaharian ng Diyos. Ang nais lamang ng mundo ay gamitin tayo na mapahirapan ng mapahirapan. Ang nais ng mundo ay ang maglingkod lamang tayo sa mundo, pagkatapos ay pahirapan tayo ng sobra. Ganito po kung tratuhin tayo ng mundo. Ngunit dapat po tayong magpatuloy na maniwala sa Diyos dahil mayroon pong habag at biyaya sa ngalan ng Diyos. Kaya naman po sa Exodus, maliban po kay Moses, madalas na ginagamit ng Diyos ang mga kababaihan upang magbigay kalayaan at magbigay kalayaan para sa mga Israelita. Ginamit ng Diyos ang banal na espiritu upang mapuno ang mga komadronang ito upang mailigtas ang maraming mga Israelita. At nakita nga po natin na mula sa mga pangyayaring ito ay naipanganak si Moses. Pagkatapos ay ginamit ng Diyos si Moses. At ginamit din ng kanyang ina at ang kanyang kapatid upang mapanatili o kaya'y mabuhay si Moses. Makikita po natin dito ang espesyal na paraan ng Diyos na gamitin ang mga kababaihan lalo na sa panahon ng kadiliman. Makikita po ninyo sa inyong mga pamilya na sa tuwing ang ugnayan sa loob ng pamilya ay hindi maganda, sa pag-aasawa man, makikita po natin kung sino ang nagiging mas responsable. Nakikita ko sa ilang mga sitwasyon na pagdating sa mga pamilya, lalo na sa mga pamilya na mayroong special needs, madalas kong makita na ang asawang lalaki ay aalis dahil hindi nila maharap ang ganitong uri ng problema. Ngunit ang ina ay mananatili at magpapatuloy, lalo na sa pagtulong ng kanyang anak. At ang inang ito ang siyang tutulong sa pagpapalaki ng batang ito. Ako mismo, 4 na buwan pa lamang ako ay umalis ng aking ama. Dahil ang panahon noon ay napakahirap para sa Hong Kong. Kung kaya ang aking ama ay umalis at tanging ang nanay ko lamang ang nagpalaki sa akin at sa aking kuya. Sa panahon ng kadiliman, ang mga kababaihan ay napakahalaga.
Ang nais ng kaaway ay ang patayin ng lahat ng kalalakihan. Ngunit, ginamit ng Diyos ang mga kababaihan. Kaya po sa lahat ng mga kababaihang nakikinig, lalo na sa mga anak na babae, huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ang iyong buhay. Huwag sanang bumaba ang inyong tingin sa inyong mga sarili. Naroon man ang pagpapahirap ng kaaway, pagpapahirap ng kadiliman, ngunit ang kalooban ng Diyos ay patuloy na mananatili. At katulad nga ng mga Israelita, na patuloy na dumadami, tayo man din ay patuloy na mapagpapala. Kahit pagano kanais ng kaaway ng mundo na pahirapan po tayo, ang puno ng buhay ay patuloy na lalago. At sa higit pang pagpapahirap ng kaaway ay mas lalo po tayong magiging mas malakas. Ngayong taon ay launch 2025. Ang mundo ay papahirap ng papahirap at ang mundo ay pabago ng pabago at hindi po natin alam kung paano po ito magpapatuloy. Ngunit ang misteryo ng Diyos, ang kahiwagan ng Diyos ay ang siyang tutulong po sa atin. Naway tulungan po tayo ng Diyos. Kahit sa panahon ng kadiliman, naway tulungan po tayo ng Diyos.
Panginoon, kami ay tumitingala sa iyo. Hindi kami karapat-dapat, ngunit pinili mo kami, tinawag mo kami upang maging iyong mga maharlikang pari. Dapat naming makita ang aming pagkakakilanlan na kami ay nasa iyong kalooban. Panginoon, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, kayo po ba ay nasa kadiliman ngayon, lalo na sa marketplace? Ramdam niyo po ba na kayo ay pinapahirapan? O kaya ay para bang nandoon ang pakiramdam na labis kayong pinapahirapan? At hindi ninyo makita na kayo ay pinili ng Diyos. Ngunit ilagay po natin ang ating kamay sa atin pong mga puso at sabihin po natin ang bawat kapaitan na ating nararamdaman at naway maibalik ng Diyos. Naway maibalik ng Diyos ang pagkakakilanlan, pagkakatawag niya sa atin. Panginoong Jesus, aking pinoproklama na kami ay hindi kabilang sa mundo at hindi kami alipin ng mundo. Hindi kami maglilingkod sa mundo, bagkus ay tinawag mo kami at pinili mo kami. Kami ang iyong mga lingkod. At kami ang iyong mga anak. Panginoon, naway tulungan mo kami na umasa sa iyo upang maisabuhay ang aming pagkakakilanlan. Panginoon, pinapasalamatan ka namin at pinupuri. Panginoon, kami ang anak ng liwanag. Kami ay iyong mga anak. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ang iyong pangako ay may sasakatuparan. Iyong pinakako ng mga Israelita, ang kanilang mga lipi ay darami ng darami at kanilang mapupuno ang buong Ehipto na sa panahon ng kadiliman. Hindi mo binawasan, O Diyos, ang bilang ng mga Israelita. Hinayaan mo silang dumami at lumago at maging malakas. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil kahit anumang sitwasyon na aming kinakaharap, O Diyos, sinasabi ng Diyos na ating tanggapin ang ating pagkakakilanlan. Panginoon, tinawag mo ang bawat isa sa amin. Tinawag mo kami upang maging iyong lingkod. Tayo ay binigyan niya ng kapangyarihan na malagpasan ang bawat pang-aapi ng kaaway, pang-aapi ng mundo. Ang lahat ng pagpapahirap ng mundo sa atin pong mga buhay, sinasabi po sa salita na ating binasa ngayon na dapat pa tayong umasa sa Diyos dahil tayo ay Kanyang nakikita, tayo ay Kanyang naaalala. Ang ating buhay ay darami. Hindi lamang po ang ating mga buhay
o ang bilang ng tao ang darami, kundi maging din po ang bawat pagpapala sa ating buhay ay dadami at lalago. Ngayon ay nais kong ipanalangin ang bawat isa. Huwag mapuno ng takot, huwag mapuno ng mababang pagtingin sa sarili o kaya pagsisisi, akusasyon sa sarili. Magpatuloy lamang sa pagsunod at lumakad sa kanyang kalooban. Ngayon atin pong ipanalangin sa ngalan ni Jesus na naway tanggalin niya ang bawat nating takot, ang bawat nating pangamba, ang bawat sakit at karamdaman sa ating mga katawan. O kaya ay maaaring sa inyong pamilya ay mayroong mga may sakit. Ngunit ngayon ay gamitin po natin ang ating pagkakakilanlan bilang piniling pari o kaya maharlika ng Diyos at hilingin sa Kanya ang kagalingan at kalayaan mula sa lahat ng problemang ito. Panginoong Jesus, kami ay narito ngayon dumudulog sa iyo. Panginoon, ang aming buhay ay labis na naapektuhan ng mundo. Napakaraming mga takot sa amin, napakaraming kahihiyan sa amin, napakaraming baluktot na pag-iisip, maraming mga kasinungalingan na inilalagay ng kaaway. Ngunit ngayon, O Diyos, kami ay umiiyak sa iyo. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos na nagliligtas sa amin. Panginoon, iyong sinabi at iyong sinakatuparan mga pangakong mayroon ka sa mga Israelita, at alam namin, O Diyos, na dahil sa iyong habag at biyaya, amin din pong matatanggap ang bawat pagpapala mula sa iyo. Panginoon, nais namin linisan ang bawat takot, ang bawat pangamba sa amin pong mga buhay. Takot, O Diyos, na dala ng kapaligiran, takot na dala ng kaaway. Panginoon, iyong ibalik ang pagkakakilanlan na iyong ibinigay sa amin. Panginoon, ginamit mong iyong mga salita upang kami ay pagpapalain. Mga kapatid, atin pong itaas ang ating mga kamay. Panginoon, huwag mo lamang pong tanggalin ang mga hiya na mayroon sila. Panginoon, ngayon, kami ay narito ngayon. Kahit na kami ay nasa maliit lamang na lugar, gagamitin po namin ang aming pagkakakilanlan upang tumawag sa iyo. Panginoon, naway tanggapin mo ang bawat naming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Pasasalamat sa Diyos dahil tayo ay Kanyang tinawag.
Makikita po natin sa chart na ito ang pagdami ng ating mga enrollees sa Bible School at anong panahon din ng ating pagbabasa ng libro ng Exodus. At ngayon lamang sa pag-upo ni Donald Trump ay kanyang sinabi ang pagkakaroon lamang ng dalawang gender para sa Amerika. Ngayon ay dapat po nating ihanda ang ating mga puso na naway tulungan tayo ng Diyos na sa bagong panahon na ito ay tulungan po tayo ng Diyos. Atin pong ipanalangin ang ating mga sarili. Panginoon, ang nais namin ay yung sumunod sa iyo. Panginoon, aming itinataas sa iyo ang buhay ni Donald Trump. Naway tulungan mo ang taong ito, Panginoon, sa kanyang pamamahala. Panginoon, aming ipinapanalangin na naway samahan mo ang taong ito sa kanyang pamamahala. Panginoon, ipinapanalangin namin ang kanyang proteksyon, naway ang iyong pagpapala ay nasa taong ito. Ihanda mo din, Panginoon, ang puso ng bawat isa. At matapos nga, Panginoon, ang ilang taon ay narito kami muli. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo ay pinili ng Diyos. Amen. Tayo ay naniniwala na tayo ay gagamitin ng Diyos at gagamitin ng Diyos ang bawat nating panalangin.
Atin pong ipikit ang ating mga mata. ...2004 ay atin pong binasa ang Exodus. At 2025, January, ay muli po nating binalikan ang libro ng Exodus. ...2004, nagsimula po ang ating Bible School. At ang bilang ng tao noon ay 4 na po lamang. At sa panahon nga pong ito, 2025, matapos ang 21 taon, ay dumami na po ang ating mga enrollees. 61 na bilang ng mga enrollees, at ito po ang pinakamataas na bilang na naitala po natin na enrollees sa ating pong Bible School. Ano pong sinasabi ng Diyos sa atin? Sinasabi ng Diyos na sa taong 2025, sa pagkakataong ito, ano ang nais sabihin ng Diyos para sa inyo? Na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang iyong ugnayan sa Diyos. Ugnayan sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay, na ikaw ay kanyang gagamitin. Aking anak, naway buksan mo ang iyong puso. Isuko ang kababaang loob. Isuko ang mababang pagtingin sa sarili. Maging ang mga Israelita ay nagkaroon ng kahihiyan at labis na pinahirapan, sila ay pinatay. At pinahiya ng mga taong nasa paligid nila. Sila ay mga pinili ng Diyos. Sila ay sila ay mga lingkod na pinili ng Diyos. Ngunit ginamit sila ng mundo, pinahiya at pinahirapan. Aking anak, lalo na sa aking mga anak na babae, naway isuko mo ang bawat kahihiyan na iyong nadarama at tumingala sa Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Tulad ng kung paano ginamit ng Diyos ang mga komadrona. Napakaraming mga pagpapahirap ng mundo, napakaraming pagpipigil na ginagawa ng mundo at nagiging dahilan para ang kanyang mga pinili ay mapahirapan at mamatay. Ngunit nais ng Diyos na gamitin ka. Nais ng Diyos na itaas ka, paramihin ka at palakasin ka. Huwag kang matakot sa kung paanong kakalabanin ka ng kaaway. Naway hindi ka manghina. Ang mga komadrona, sila man din ay nagkaroon ng banal na takot sa Diyos sa ngalan ng Panginoong Hesus. Hilingin po natin sa banal na Espiritu na tayo ay bigyan ng pananampalataya at lakas ng loob upang ating maisuko ang lahat ng uri ng takot at kahihiyan sa ating buhay.
Maging ang bawat paghihirap na iyong nararanasan sa iyong buhay, ang galit, ang poot, ang kawalan ng pag-asa, ang nais ng Diyos ay ang maitatag ka. At ang nais niya ay madagdagan ng iyong pananampalataya na sa pagkakataong ito, sa panahong ito, ikaw ay gagamitin ng Diyos. Ikaw ay itatatag ng Diyos upang ikaw ay magliwanag, upang ikaw ay dumami. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay pinagpapala ko kayong lahat. Naway ang Espiritu ng Diyos ay inyong matanggap. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay kanyang ihahayag ang kanyang liwanag, ang kanyang kalooban. Sa ngalan ni Hesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.